Pinangambahang bumaba sa minimum operating level ang tubig sa Angat Dam dulot ng matinding init. Ayon naman sa Pag-asa, tapos na ang pinakamalalang init na naranasan ng bansa ngayong taon. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Dahil sa matinding init, patuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam. Mula 185.65 meters kahapon, nasa 185.18 meters na lamang ito ngayon. Ang Angat Dam pa naman ang nagsusupply ng 97% ng tubig sa Metro Manila at irigasyon sa mga sakahan sa Bulacan at Pampanga. Ang problema, walang nararanasang pag-ulan sa bahagi ng Angat Dam kaya hindi umaakyat ang level ng tubig. Mas marami pa ang gumagamit ng tubig ngayong tag-init. Dahil dyan, lumilitaw na nga ngayon ng lupa sa paligid ng Angat Dam. Ito yung mataas sa bahagi ng Angat Dam patungo na sa spillway gate. Inaabot ng nasa 190 meters pataas ang water level dito. Pero dahil sa matinding init at patuloy na pagbaba ng level ng tubig, yung dating puno pa, ngayon may mga portion o bahagi na natutuyo na. Paliwanag ng Pag-asa, normal naman daw ang pagbaba ng level ng tubig tuwing tag-init. Pero mas malala ito ngayon dahil sa El Nino. Sa katapusan ng Mayo, posibleng araw itong bumaba pa ng 180.5 meters o malapit sa minimum operating level ng dam. So kung titignan po natin na kung half a meter per day, sabihin na lang natin na ganun, half a meter per day. So mabilis po yung magiging pagbaba niya. Hindi natin din discard yung possibility that it could reach below yung 180 na minimum operating level po ng ng Angat Dam. Isa sa mga nakikitang solusyon dito ng Pag-asa ang pagsasagawa ng cloud seeding para magkaroon ng pag-ulan sa Angat Dam. Pero hindi raw ito basta-basta. Meron tayo kailangan iset na mga conditions before we could do cloud seeding. Kasi medyo mahal din po siyang activity. Kailangan kasi ma-identify yung clouds na talagang seedable siya. Yung pwede talaga siyang pagsimula ng isang ng halimbawa yung activities na pwede pong makapagpaulan. Para mas makatulong sa pagtitipid ng tubig, inatasan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang golf courses sa Metro Manila na magpatupad ng water conservation measures. Kabilang dyan ang paggamit ng recycled water at hanggat maaari ay iwasan ang paggamit ng tubig mula sa tubo ng kanilang water service provider. Pero ayon sa Pag-asa, mukhang tapos na ang pinakamalalang init na naranasan ng bansa. Posible raw na ang naitalang 40.3 degrees Celsius sa temperatura sa Tarlac noong Abril ang pinakamainit sa taong ito. Dahil dyan, tinatayang magkakaroon ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa ngayong buwan. May mga areas na rin po na magkakaroon ng mga ulan at mababawasan na rin yung mga areas natin na magkakaroon o apektado ng tinatawag na drought. Historically po kasi may mga areas pa rin po talaga itong first half of May natin, nakakapagtala pa rin tayo ng mga record high at matataas na heat index. Yun nga lang po ay mababawasan lang itong mga lugar na magiging apektado ng danger level. Posible pa nga raw na may mamuong low pressure area ngayong linggo. Pero hindi raw ibig sabihin yan na magsisimula na ang tag-ulan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.